Nagbukas ng one-stop shop ang LTFRB para sa pagre-renew ng mapapasong mga prangkisa o provisional authority ng mga driver at operator ng Grab at Uber. Kasabayan sa pakikipag-usap ng ahensya sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS o yung mga ride sharing. Sa ngayon, tuloy pa rin sa July 26 ang hulihan sa mga kolorum daw na unit ng Grab at Uber. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, gaya nga nung nabanggit mo, ngayong araw ay binuksan ng LTFRB ang one-stop shop. Pero para lang ito dun sa mga TNVS na merong valid na prangkisa pero malapit ng mapaso. Nakabitin pa rin yung mga TNVS na wala pang prangkisa, lalo't kahit natapos na ang unang technical working group meeting ay hindi pa rin malinaw sa LTFRB kung ilang prangkisa ba ang dapat nilang ibigay. Nagkaroon ng one-stop shop sa LTFRB para sa mga magre-renew lang ng prangkisa ng TNVS. Limitado lang ito sa 3,000 TNVS na may aktibong prangkisa o provisional authority pero malapit ng mapaso. Kasabay nito, sinimula na ang technical working group meeting ng Grab, Uber, U-Hop at LTFRB para maresolba ang problema. At sa naging takbo ng pulong kanina, tuloy ang hulihan ng kolorum na Grab at Uber sa July 26. Lumabas daw sa pulong na nasa 14,000 TNVS ang tinatawag nilang dual citizens. During the hearing, they mentioned they have around 28,000 each. However, we have learned that not all 28,000 belongs to Uber and not all 28,000 belongs to Grab because they have what they call dual citizenship. So some may be Uber and some may be Grab. Dahil dito, ayon sa LTFRB, hindi malinaw kung ilang prangkisa ang may tuturing na sapat para magserbisyo sa Uber at Grab commuters. Ang peak time is somewhere between 5 to 8. So yun yung medyo marami talaga. The spike is high. So yun yung maraming TNVS. Pero meron ding time na mababa. So not all the 28,000 are there. Giit ng grupong Philippine Transport Network Operators, ibalik na ang prangkisa kahit dun lang sa mga namamasada na ngayon, alang-alang daw sa mga pasahero. If we strictly enforce yung 3,700 lang na accredited or has either a CPC or a PA, that would reduce the number of operators or those giving service to 8%. 9 out of 10 times, hindi ka makakapag-book. Pero ayon sa DOTR, we understand na talagang kailangan ng additional sasakyan while waiting for the long-term solutions, yes. But it does not mean that we can move forward or they can move forward without addressing these issues that we have. Kabilang pa sa mga dapat maresolba ang tunay na bilang ng mga activated TNVS, ang kwentahan ng dynamic o surge pricing at kung paano ito mere-regulate at ang mismong sistema ng mga TNC. Nagpasalamat naman ng Uber sa naging takbo ng unang pulong pero iaapela raw nila ang nakaambang hulihan sa July 26. Sabi naman ng Grab, mulat sa poll ay nagbibigay na sila sa LTFRB ng application at requirements para sa Certificate of Public Convenience ng kanilang partners. Ang backlog na yon dahil daw sa hindi agad pagproseso rito ng LTFRB. Jessica, bukas ay maghahain daw ng motion for reconsideration sa LTFRB ang Grab at Uber laban nito dun sa July 11 order o yung nakaambang hulihan ng mga kolorum daw na TNVS simula sa susunod na Miyerkules. Ayon sa LTFRB, tuloy pa rin ang hulihan hanggat hindi naihahain sa kanila ang motion. Pero pag naihain na sa kanila ang motion for reconsideration, pansamantalang tigil muna ang hulihan hanggat hindi na didesisyonan ng ahensya ang naturang motion for reconsideration. Merong hanggang July 26. Bale kung hindi matuloy bukas ang pag-file ng motion for reconsideration ng Grab at Uber. July 26 din, incidentally, ang unang araw o takdang araw ng implementasyon o paghuli dito sa mga kolorum na TNVS. July 26 din ang nakatakdang pangalawang technical working group meeting. Ngayon lang din sinabi ng LTFRB na sinabihan daw muna nila ang Grab at Uber na wag na munang mag-activate ng mga bagong driver para hindi raw sila mabigyan ng quote-unquote false hopes. Jessica? Dano, clarification.
3,000 lang yung nakahanda at nakatakda na ibibigay na prangkisa o provisional authority ng LTFRB sa Grab at Uber. Pero hindi nila sinasabi, Kamo, kung ilan ba yung nakahanda silang ibigay. So, paano yun? Yung 3,000 ba, yun ba yung tumatakbo ngayon? Or I suppose it's more than that, no? So, anong mangyayari pag 3,000 lang ang i-approve? Okay, Jessica, i-clarify lang natin, no? Yung 3,000 na sinasabi ng LTFRB, ito yung kasalukuyan ng mga TNVS na tumatakbo na merong valid na prangkisa. So, meron silang valid na CPC, meron silang valid na provisional authority. Sila yung sineserbisyohan nitong mga one-stop shop. Kasi karamihan sa mga ito ay malapit ng mapaso yung kanilang prangkisa. Kasi yung validity ng prangkisa, ang binigay ng LTFRB noon, valid for 1 year lang. So, merong iba ending in July, yung iba ending in December, ending a few months from now. So, kailangan nilang i-renew yun or run the risk na maturing na kolorum. Ngayon, yun yung sa one-stop shop lang. So, ito yung existing. Yung existing na bilang ng mga valid. So, 3,000. Yung sinasabi ng LTFRB na bilang ng prangkisa, ito yung kumbaga dagdag dun sa 3,000. Kasi ang sinasabi ngayon ng LTFRB, yung 56,028.28, hindi pala daw yon ang baseline figure dahil nga merong overlap na nakita sila during the technical working group meeting dahil may 14,000 daw na itinuturing na nga na dual citizens. Ibig sabihin nun, nagmamaneho kapwa sa Uber o sa Grab, maybe one at a time, depende kung anong gusto ng driver na platform na pagmanehohan. Doon sa baseline na yon, hindi malinaw kung anong baseline figure. Hindi rin malinaw kung ilan yung talagang ilan yung tumatakbo at ilan yung kailangan doon sa tumatakbo. So yun yung isa daw muna sa kailangan nilang i-reconcile para ma-identify nila kung ilan ba yung matuturing na sapat na bilang. Sinasabi din ng LTFRB na wala silang masabi na bilang na sobra, kulang or sapat dahil yung datos nila o yung datos na binibigay daw sa kanila ng Grab at Uber ay hindi pa raw kumpleto. At yun yung kanilang inaabangan, Jessica. Parang napakahirap paniwalaan na kahit sa bilang ng mga tumatakbo na Grab at Uber o yung mga TNVS o ride sharing, hindi nila alam after all this time, mula nung ilunsad yan sa Pilipinas, hindi nila alam. So hanggang ngayon, hindi nila alam kung ilan ang ibibigay nilang prangkisa o provisional authority. Medyo parang ano ba ito? May regulation ba o wala? Tama, Jessica, kung titignan mo at the surface, no, parang bakit after all this time, 2014 pa natin to pinag-uusapan, 2014 pa, kumbaga nagkakaroon ng skirmish ang LTFRB at mga ride sharing apps, no. If you look at it on the surface, medyo mahirap nga siyang maunawaan. Pero ang sinasabi din ng LTFRB kasi, isa daw dun sa kanilang pinanggagalingan na they're trying to understand yung nature nitong ride-sharing apps kasi hindi siya katulad ng traditional na pampublikong transportasyon katulad ng UV, taxi, jeep na meron talagang oras na from this time to this time talagang nakapasada sila. Iba yung business model ng ride-sharing. So, nakadepende yan sa schedule ng driver. So, pwedeng yung driver, lalarga siya 3 trips, pwede niyang tapusin yon kung kailan niya gusto. So, yung numbers, halimbawa, yung sinasabi ni Attorney Lizada na 5 to 8, yung peak hours na maituturing, hindi daw pa nila makita yung eksaktong bilang o kung gaano karami yung spike. Basta nakita nila na merong spike sa bilang ng mga TNVS na ito. Pagdating din sa off-peak hours, iba-iba din yung numero. Couple that with a totally different business model. So, hindi nila ngayon alam kung paano ito i-regulate in such a way that it is consistent with other PUVs. Add to that, wala pang malinaw na legislation na that would regulate this totally new industry. So medyo yun yung kanilang sinusubukang i-address dito sa Technical Working Group meeting na yung susunod, gagawin nga sa susunod na Miyerkules. Parang medyo malabo, no? Something doesn't add up, Dano. Kasi kaya nilang manghuli at kaya nilang manghingi ng napakalaking multa, pero hindi pala nila alam kung ilan ba itong mga TNVS na ito. In any case, let's leave it at that. Maraming salamat sa'yo, Dano Tingkungko.